Good day mga kataba! Another rest day, another opportunity na naman. Bali ang pag-uusapan po natin ngayon ang tinatawag na work and life balance. Kung paano ko ito ina-apply sa aking buhay. Bilang isang member ng Alipin ng Salapi, alam kong marami ang nakakaranas ng ganitong buhay. Yung tipong hindi mo nagagawa yung mga gusto mo dahil sa sobrang kabisihan mo sa paggawa ng pera. Siyempre, mga trabaho, yung mga negosyo, at lalong-lalo na kapag nagkaroon ka ng sariling pamilya. Aminado ako, nahirapan ako sa bagong status ng buhay ko. Maraming mga nawala, like biking, hiking, at yung mga libangan ko. Ang laki talaga ng pinagbago ng buhay kapag nagpamilya ka na. At ang masasabi ko lamang sa sarili ko na kahit anong busy ko, kailangan o isingit ko pa rin yung ganito, makapag-exercise. Dahil kailangan natin maging matatag sa buhay at panatilihin na malusog ang ating katawan. Nakaka-motivate nga si tatay, oh. Papakita natin sa inyo ang ginagawa kong work-life balance. Hindi puro kabisihan, puro trabaho. Isa bigyan din natin ng pansin ang health natin. Oh, may jogging tayo. Diba? Ang lakas naman makamotivate ng mag-asawang matanda. Dahil sa kanilang edad, ang lakas pa nila, wala silang tigil mag-jogging nung nakita ko at nakasabay ko. At ganun din ang pinapangarap ko. Ngayong tumanda ako na ganun pa rin yung kondisyon ng katawan ko. 3 laps. Granted. Last laps ko na to. Kasi medyo hinga lang ako. Yan yun. Ayun. Natapos ko na yung 3 laps. Isang laps na lang ako, bali lalakarin ko lang to para makalma yung katawan natin. Tapos gagawin na natin yung mga bagay na kailangan natin gawin sa bahay. Ang maghatid at sundo ng anak. Tara, let's go. Alam ko naman na sobrang busy tayo sa buhay. Pero sa mga ganung oras, kahit panandalian lamang, kailangan natin maisingit yung mga ganung bagay. At bukod doon, bukod sa pagtatrabaho, makapagserbisyo tayo sa ating pamilya. At ayan na nga, after ko nga po palang mag-jogging, ito na yung mga pinamili ko sa palengke. Ito ang bagoong, para magbibinagoongan ako. Longganisa, para sa anak ko. At ito na, nag-upisa na ako pakuluan ang taba na isasawag natin sa bagoong. Bali after nito, susunduin ko naman yung mag-ina ko. Pero saglit lang, hindi ko naman maluluto lahat to. Siguro pagdating na lang namin kasi alas 10 ko siya susunduin ng umaga. So mga 10:30 na rin kami mag-start ilutong, di ba? Tapusin ito. Yun lang mga kataba, salamat. At sa sobrang hectic ng schedule natin, syempre, wag nating makakalimutan ang ating pamilya. Kahit sa konting oras, sa paghatid sundo, ay makapagserbisyo tayo. Aminado ako na masaya akong ginagawa ito. Na kahit sa sobrang busy ko, mas sinisingit ko pa rin kapag may pagkakataon na masundo at hatid ng anak ko. Lalo-lalo na sa pagsisimula ng kanyang journey sa buhay. Yun ay yung pag-i-start ng kanyang pag-aaral. Ang sarap kaya sa pakiramdam na masubaybayan natin yung pamilya natin, lalong-lalo na yung anak natin, na lumalaki sila sa piling natin, na nandito tayo palagi at alam nila na sinusuportan natin sila. Dahil naniniwala ako na hindi lamang dahil sa pera, kaya tayo nagtatrabaho. Nagtatrabaho tayo dahil para mapasaya at mabigay ang pangangailangan ng ating pamilya. At syempre, hindi puro material yun. Syempre, kailangan yun ng serbisyo. Yung pagkatid, sundo, is malaking bagay yan sa kanila. Dahil lahat naman tayo naging bata at nanggaling tayo sa pagkabata, ang laki-laking bagay na paglabas mo sa school. Nakikita mo yung magulang mo na nakaabang sa labas at susunduin ka. Ganun din ang pinaparamdam ko sa aking anak. Pir! How's your school? Doon mo ah. Tan. Uy, babay ka na sa sinanay mo. Sinanay. Wait natin si nanay. Erin, lock camera dali. Oh, Erin. Oh. Erin, lock camera oh. Ang sarap kaya sa pakiramdam
na alam mo sa sarili mo na nakapagserbisyo ka sa pamilya mo, especially sa anak at asawa mo. At syempre, kung maraming bagay ang nawala sa'yo nung panahong binata ka, ganoon talaga ang buhay. Hindi lahat ng gusto mo rito sa mundo ay nasusunod. Malaki talagang nagbabago. At laging may nagbabago. Ganyan talaga ang realidad. Lalo-lalo na kapag nagkakaedad ka na. At syempre, dahil nagkakaedad tayo, kailangan natin panatilihin ang kalusugan natin. Na kahit anong busy natin sa pagtatrabaho at sa paggawa ng pera, wag nating kakalimutan yung kalusugan natin. At syempre, titimbangin din natin na magtrabaho, mag-exercise at magserbisyo sa pamilya. At ako nga pala si Nonoy Taba na lagi natin pipiliin na sumaya.